Si Marisa ay isang babaeng lumaki sa isang maliit na bayan sa probinsya. Ang kanilang bahay ay yari sa kahoy at yero. Simpleng tahanan na nakatayo sa tabi ng bukid. Dahil sa kahirapan, kinailangan ni Marisa na tumulong sa kanyang pamilya sa murang edad pa lamang. Hindi tulad ng kanyang mga kaibigan na nag-aaral sa high school, si Marisa ay nagtatrabaho upang kumita ng pera. "Marisa, halika nga rito!" Tawag ng kanyang ina habang naglalaban ng mga damit sa ilog. "Tulungan mo nga ako mag-igib ng tubig. Kailangan natin ito mamaya sa paghuhugas ng mga pinggan." "Opo, inay," sagot ni Marisa habang nagmamadali siyang tumakbo patungo sa kanyang ina. Sa kanyang mga mata, makikita ang pagod. Ngunit ang kanyang ngiti ay palaging nariyan. Bata pa lang si Marisa ay natuto na siya magtrabaho. Sa umaga, siya ay nagtitinda ng kakanin sa palengke at sa hapon ay nagwawali sa mga bakuran ng mayayaman. Nang tumuntong siya na 16 na taong gulang, pumasok siya bilang kasambahay sa lungsod. "Marisa, siguraduhin mong malinis ang buong bahay bago dumating si Senyora," paalala ng kanyang amo isang umaga. "Ayoko makakita ng kahit isang butil ng alikabok." "Opo, Senyora," tugon ni Marisa. Tahimik ngunit masipag na ginagawa ang kanyang mga gawain. Sa kabila ng pagod, hindi siya nagrereklamo. Alam niyang kailangan niyang kumayod para makatulong sa kanyang pamilya. Pagkatapos ng ilang taon ng pagtatrabaho sa iba't ibang tahanan, nagdesisyon si Marisa na maghanap ng mas matatag na trabaho. Isang araw, nakatanggap siya ng balita mula sa isang kaibigan na may bakanting posisyon sa isang pabrika sa lungsod. "Marisa, may alam akong trabaho sa pabrika," sabi ng kaibigan niya si Lina. "Sigurado ako matatanggap ka dahil masipag ka at maaasahan." "Talaga, Lina? Salamat sa impormasyon," sagot ni Marisa, puno ng pag-asa. Agad siyang nag-apply at hindi nagtagal ay natanggap sa trabaho. Ang pabrika ay gumagawa ng mga kasangkapan sa bahay at si Marisa ay na-assign sa packaging section. "Marisa, maayos ang trabaho mo," papuri ng kanyang supervisor na si Mang Rudy. "Ipagpatuloy mo lang yan at baka ma-promote ka pa." "Salamat po, Mang Rudy," nakangiting sagot ni Marisa. Sa kabila ng tagumpay na nakuha niya sa pabrika, hindi niya nakalimutan ang kanyang mga magulang. Palagi siyang nagpapadala ng pera sa kanila at sinisiguradong mayroon silang sapat na pangangailangan. "Nay, Tay, ito po ang perang kinita ko ngayong buwan," sabi ni Marisa sa telepono. "Siguraduhin yung gagamitin ito sa mga pangangailangan niyo, ha?" "Salamat, anak," tugon ng kanyang ama. "Napakalaki ng naitutulong mo sa amin. Huwag mong pababayaan ang sarili mo." Habang patuloy na nagtatrabaho si Marisa, unti-unti niyang nakikita ang bunga ng kanyang pagsisikap. Naging maayos ang kanilang buhay sa probinsya. At kahit hindi siya nakapagtapos ng high school, napatunayan niyang kaya niyang bumangon mula sa kahirapan sa pamamagitan ng sipag at tiyaga. Sa pabrika, nakilala ni Marisa ang isang lalaking nagngangalang Luis. Si Luis ay isa sa mga machine operators at kilala sa pagiging masayahin at palabiro sa kanilang departamento. Madalas siyang nagpapatawa sa kanilang mga katrabaho at palaging may ngiti sa labi. Isang araw, habang nagbabalot si Marisa ng mga kasangkapan, nilapitan siya ni Luis. "Hi Marisa, kamusta ka?" Bati ni Luis na may kasamang ngiti. "Okay naman Luis, ikaw?" Sagot ni Marisa, naabala sa kanyang ginagawa. "Ayos lang din, napansin ko lang, parang lagi kang seryoso. Baka naman pwede kang umiti paminsan-minsan." Biro ni Luis. Napangiti si Marisa ng bahagya. "Busy lang kasi ako. Kailangan ko itong matapos bago magtanghalian." "Alam mo, kahit sobrang busy, importante ring mag-enjoy sa trabaho. Paano naman tayo magiging masaya kung puro trabaho lang ang iniisip natin?" Sabi ni Luis habang nakatingin kay Marisa na may kislap sa mata. "Salamat sa payo, Luis," sagot ni Marisa na bumalik na sa kanyang trabaho. Sa mga sumunod na araw, palaging sinusubukan ni Luis na kausapin si Marisa tuwing magkakaroon siya ng pagkakataon. Dinadalhan niya ng kape si Marisa tuwing break time at palagi nagpapatawa para mapagaan ang loob nito. Ngunit kahit nagaano man kasigla at kakulit si Luis, nananatiling walang interes si Marisa sa anumang romantikong relasyon. Isang araw, muling nilapitan ni Luis si Marisa habang nagkakape siya sa kantin. "Marisa, balak mo bang sumama sa outing ng kumpanya sa susunod na linggo?" Tanong ni Luis. Hindi pa ako sigurado.
Marami kasing kailangan gawin sa bahay. Sagot ni Marisa. Sayang naman, sana makasama ka para naman makapagpahinga tayo at mag-enjoy. Sobrang dedicated mo sa trabaho, baka nakakalimutan mo na mag-relax. Sabi ni Luis na may halong concern. Salamat Luis, pero mas gusto ko talagang tumulong sa pamilya ko. Marami pa akong dapat asikasuhin. Paliwanag ni Marisa. Nakikita ni Luis ang determinasyon sa mga mata ni Marisa. Alam niyang hindi basta-basta magbabago ang isip nito. Ngunit hindi siya sumusuko. Patuloy siya nagpapakita ng kabutihan at suporta kay Marisa. Umaasang balang araw ay mapapansin din nito ang kanyang tunay na nararamdaman. Marisa, kahit ano pa man ang maging desisyon mo, nandito lang ako para suportahan ka. Seryosong sabi ni Luis. Salamat Luis, napakabait mo. Tugon ni Marisa, na bagamat walang planong magnobyo, ay natutuwang may kaibigang gaya ni Luis na palaging handang umalalay sa kanya. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Luis na papalapit kay Marisa, nananatili si Marisa sa kanyang desisyon na mag-focus sa pagtulong sa kanyang pamilya. Para sa kanya, higit na mahalaga ang kanilang kalagayan kaysa sa pag-iisip ng personal na kaligayahan. Ngunit ang presensya ni Luis ay nagdudulot ng kakaibang saya at kaginhawaan sa kanyang araw-araw na buhay sa pabrika. Habang lumilipas sa mga buwan, patuloy ang pagpupursige ni Luis na papalapit kay Marisa. Ang kanyang mga maliliit na aksyon at patuloy na suporta ay unti-unting nakapagpabago ng pananaw ni Marisa tungkol sa kanya. Hindi nagtagal, nagsimulang mapansin ni Marisa ang kabaitan at kasipagan ni Luis na hindi niya makita sa iba. Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw sa pabrika, nagpa siya si Marisa na magpahinga sa kantin bago umuwi. Habang siya'y nakaupo at tahimik na nagmumuni-muni, dumating si Luis, dala ang 2 tasa ng mainit na tsaa. Para sa'yo Marisa. Alok ni Luis habang inaabot ang 1 tasa. Alam kong pagod ka na, baka makatulong ito para makarelax ka. Salamat Luis. Sabi ni Marisa habang tinatanggap ang tsaa. Lagi ka nandyan para sa akin. Nandito lang ako dahil gusto kitang alalayan. Alam kong mahirap ang sitwasyon mo, pero gusto kong ipaalala sa'yo na hindi ka nag-iisa. Sagot ni Luis na may ngiti sa kanyang mga labi. Sa bawat araw na nagdaraan, naging mas malapit ang dalawa. Si Marisa ay natutong magbukas ng kanyang mga saloobin kay Luis. At si Luis naman ay laging handang makinig. Isang hapon, habang magkasama silang naglalakad pa uwi, huminto si Luis at humarap kay Marisa. Marisa, matagal na kitang gusto. Hindi ko na kayang itago pa. Sabi ni Luis. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Alam ko marami kang responsibilidad, pero handa akong suportahan ka sa bawat hakbang. Gusto kitang makasama sa lahat ng oras. Nagulat si Marisa sa sinabi ni Luis. Ngunit nararamdaman niyang tapat ang kanyang mga salita. Sa mga panahong nagdaan, natutunan niya pahalagahan ng kabutihan at pag-aaruga ni Luis. Dahan-dahan, unti-unti ring nahulog ang loob niya dito. Luis, sagot ni Marisa, medyo nanginginig ang boses. Hindi ko akalaing may taong magmamahal sa akin ng ganito. Salamat sa lahat ng ginagawa mo. Alam kong hindi ito magiging madali, pero handa rin akong subukan. Nagningning ang mga mata ni Luis sa narinig. Salamat Marisa. Pangako, gagawin ko ang lahat para maging masaya ka. Simula noon, naging opisyal na ang kanilang relasyon. Magkasama silang kumakain tuwing break time at lagi nag-uusap kahit matapos ang trabaho. Unti-unti nilang natutunan ang lakas at kahinaan ng isa't isa at sa bawat pagsubok na kanilang hinaharap, palagi magkasama silang lumalaban. Marisa, mas lalo kitang minahal na makita ko kung gaano ka dedicated sa iyong pamilya. Sabi ni Luis isang gabi habang sila'y naglalakad sa ilalim ng mga bituin. Ang pagmamahal at pagsasakripisyo mo para sa kanila ay kahanga-hanga. Huwag ka mag-alala Luis, tugon ni Marisa. Dahil sa'yo, natutunan kong balansehin ang trabaho at personal na buhay. Salamat sa pag-unawa at pagmamahal mo. Sa paglipas ng panahon, lumalim pa ang kanilang relasyon. Si Marisa, na dating walang interes sa pag-ibig dahil sa kanyang mga responsibilidad, ay natutong magmahal muli. At si Luis, na palagi nagpapatawa at nagpapagaan ng loob ng iba, ay natutong magmahal na totoo at seryoso. Sa kabila ng masayang relasyon ni Marisa at Luis,
nananatiling lihim ang kanilang pagmamahalan mula sa mga magulang ni Marisa. Alam ni Marisa na mahalaga ang kanyang responsibilidad sa kanyang pamilya at natatakot siyang baka hindi sang-ayunan ng kanyang mga magulang ang kanyang pakikipagrelasyon. Kaya't pinili niyang itago ito sa kanila. Isang hapon, habang magkasama silang naglalakad pa uwi mula sa pabrika, napansin ni Luis ang alalahanin sa mukha ni Marisa. Marisa, parang may iniisip ka. Ano ang problema? Tanong ni Luis habang hinahawakan ang kamay ni Marisa. Wala naman, Luis. Medyo pagod lang siguro. Sagot ni Marisa, pilit nang ngumingiti. Alam kong may iba pang dahilan. Maaari mo namang sabihin sa akin, di ba? Sagot ni Luis na may malambing na tono. Huminga ng malalim si Marisa at inamin ang kanyang iniisip. Luis, hindi ko pa sinasabi sa mga magulang ko ang tungkol sa atin. Natatakot akong baka hindi nila maintindihan. Baka pilitin nila ako na maghiwalay tayo. Nakita ni Luis ang pag-aalala sa mga mata ni Marisa. Naiintindihan ko, Marisa. Ayaw kong ilagay ka sa sitwasyon na mahihirapan ka. Pero sana, dumating ang panahon na makilala nila ako at makita kung gaano kita kamahal. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan sa kanilang maliit na bahay, kinausap ni Marisa ang kanyang mga magulang tungkol sa kanyang trabaho. Ngunit hindi niya maiwasang mag-alala kung paano ipapaalam ang kanyang relasyon kay Luis. Nay, Tay, masaya ako sa trabaho ko sa pabrika. Marami akong natututunan at nagkakaroon ng mga bagong kaibigan. Simula ni Marisa. Mabuti naman anak, basta tandaan mo, ang mahalaga ay ang kapakanan ng pamilya natin. Sabi ng kanyang ina habang nakangiti. Opo, Nay, hindi ko po makakalimutan niyon. Sagot ni Marisa. Pilit na itinatago ang kanyang lihim. Sa kabila ng kanyang takot, patuloy na inalagaan ni Marisa ang kanilang relasyon ni Luis. Palagi silang nagkikita sa labas ng trabaho at kahit sa mga simpleng paraan, pinaparamdam nila sa isa't isa ang kanilang pagmamahal. Luis, alam ko mahirap ang sitwasyon natin, pero nagpapasalamat ako na nandyan ka. Sabi ni Marisa isang gabi habang sila'y nakaupo sa isang parke. Huwag kang mag-alala, Marisa. Handa akong maghintay at ipaglaban ang ating pagmamahalan. Basta't magkasama tayo, kakayanin natin ang lahat ng pagsubok. Tugon ni Luis habang hinahaplos ang buhok ni Marisa. Habang lumilipas sa mga araw, nagiging mas mahirap para kay Marisa ang itago ang kanyang relasyon kay Luis. Subalit, alam niyang darating din ang tamang panahon para ipaalam ito sa kanyang mga magulang. Sa ngayon, mas pinipili niya mag-focus sa kanilang trabaho at sa pagmamahalan nila ni Luis. Umaasang balang araw ay matatanggap din ng kanyang pamilya ang kanilang relasyon. Habang papalapit ang isang mahalagang araw sa kanilang relasyon, pinilit ni Marisa na maging matatag at puno ng pag-asa. Ang pagmamahal nila ni Luis ay patuloy na lumalalim at kahit anong pagsubok ang dumating, nananatili silang magkasama at nagtutulungan. Lumipas ang ilang buwan ng kanilang masayang pagsasama at isang araw ay napansin ni Marisa na iba ang kanyang pakiramdam. Naging madalas ang kanyang pagkahilo at pagsusuka tuwing umaga. Na mapagtanto niya ang posibilidad, agad siyang bumili ng pregnancy test at tinanggap ang resulta. Siya ay nagdadalang tao. Habang hawak ang positibong resulta ng test, halo-halong emosyon ang naramdaman ni Marisa. Masaya siya sa kanilang magiging anak, ngunit nababahala rin siya sa magiging reaksyon ni Luis. Isang gabi, nagpa siya si Marisa na ipaalam kay Luis ang balita. Nakaupo sila sa isang maliit na kainan, nag-uusap tungkol sa kanilang araw sa trabaho. Luis, may kailangan akong sabihin sa'yo. Sabi ni Marisa, hindi maitago ang kaba sa kanyang boses. Ano yun, Marisa? Mukhang seryoso ang sasabihin mo. Tanong ni Luis, na tila nag-aalala na. Huminga ng malalim si Marisa bago nagsalita. Luis, buntis ako. Magkakaroon na tayo ng anak. Saglit na natigilan si Luis at nagbago ang ekspresyon ng kanyang muka. Ang ngiti at kasiyahan na dati niyang ipinapakita ay napalitan ng pag-aalala at takot. Marisa, hindi ko alam masasabihin ko. Sabi ni Luis habang nag-aalangan siyang tumingin kay Marisa. Hindi ko pa yata kaya maging ama. Hindi ko pa ito napaghandaan. Nasaktan si Marisa sa narinig. Inasahan niya ang kakaibang reaksyon.
Ngunit hindi niya akalaing ganon kabilis magbago ang ekspresyon ni Luis. Luis, alam kong hindi ito inaasahan, pero kailangan nating harapin ito ng magkasama. Sabi ni Marisa, pilit na nagpapakatatag. Marisa, hindi ko pa alam kung paano maging isang mabuting ama. Hindi ko pa alam kung kaya ko ang responsibilidad na ito. Tugon ni Luis, na bakas ang pag-aalala sa kanyang muka. Naramdaman ni Marisa ang bigat ng sitwasyon. Alam niyang hindi magiging madali para kay Luis na tanggapin ang balita. Ngunit umaasa siyang magbabago ang kanyang isip. Luis, kailangan natin magtulungan. Hindi kita iiwan sa ganitong sitwasyon. Magkasama nating haharapin ito. Sabi ni Marisa, pilit na pinapakalma ang sarili. Ikaw at ang bata ang mahalaga sa akin, Marisa. Pero kailangan ko ng panahon para pag-isipan ang lahat ng ito. Sagot ni Luis, na tila naguguluhan pa rin. Habang naglalakad pa uwi si Marisa, hindi niya mapigilang umiyak. Alam niyang mahal siya ni Luis. Ngunit ang takot at pag-aalinlangan nito ay nagdulot ng matinding sakit sa kanyang puso. Pinilit niyang maging matatag para sa kanilang anak. Umaasa na balang araw ay matatanggap din ni Luis ang kanilang magiging pamilya. Sa kabila ng kanilang pagsubok, nanatiling buo ang loob ni Marisa. Pinili niya magpakatatag at ipaglaban ang pagmamahal nila ni Luis. Kahit na hindi pa ito handa sa bagong responsibilidad na kanilang haharapin. Alam niyang darating ang panahon na maiintindihan din ni Luis ang kahalagahan ng kanilang magiging anak at magkasama nilang haharapin ang mga hamon ng buhay. Habang lumilipas sa mga araw, napansin ni Marisa na unti-unting nagiging malamig si Luis sa kanya. Hindi na ito kasing lambing tulad ng dati at madalas na itong umiiwas sa mga usapan tungkol sa kanilang magiging anak. Hanggang isang araw, nagulat na lamang si Marisa nang malaman niyang nag-resign na si Luis sa pabrika. Nasaan si Luis? Tanong ni Marisa sa kanyang mga katrabaho. Hindi mo ba alam? Nag-resign na siya. Sagot ng isa na may halong awa sa mga mata. Hindi na siya bumalik matapos ang huling sweldo niya. Agad na pinuntahan ni Marisa ang bahay na nirentahan ni Luis. Ngunit sabi ng may-ari, lumipat na rin ito nang walang paalam. Pasensya ka na, iha. Sabi ng may-ari ng bahay. Basta na lang siyang umalis at hindi nagsabi kung saan pupunta. Pakiramdam ni Marisa ay gumuho ang kanyang mundo. Si Luis, na inakala niya magiging katuwang sa pagharap ng bagong yugto ng kanilang buhay, ay bigla na lang nawala. Ilang araw siyang tulala at halos hindi kumain. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang mga tanong ng mga kanyang katrabaho at kaibigan. Marisa, ano ba nangyari? Nasaan si Luis? Tanong ng isa niyang kaibigan sa pabrika. Hindi ko alam. Sagot ni Marisa, pilit na pinipigilan ang mga luha. Umalis siya nang hindi nagpapaalam. Hindi ko alam kung saan siya hahanapin. Sa kanyang kalungkutan, napagpasyahan ni Marisa na tawagan ng kanyang mga magulang upang ibalita ang kanyang kalagayan. Kinakabahan siyang humarap sa kanila, ngunit alam niyang wala siyang ibang masasandalan. Nay, Tay, kailangan ko po kayong makausap. Sabi ni Marisa sa telepono, hirap pigilan ang kanyang pag-iyak. Anak, ano bang problema? Bakit ganyan ang boses mo? Tanong ng kanyang ina na halatang nag-aalala. Buntis po ako, Nay. At si Luis, iniwan niya ako. Sambit ni Marisa habang bumabagsak ang kanyang mga luha. Anak, uuwi ka dito. Hindi ka namin pababayaan. Sagot ng kanyang ina na may halong pag-aalala at pagmamahal. Magiging maayos din ang lahat. Nandito kami para sa'yo. Nagdesisyon si Marisa na bumalik sa kanilang probinsya upang makapiling ang kanyang pamilya. Sa kanyang pag-uwi, niyakap siya ng mahigpit ng kanyang ina at ama na bagamat nagulat sa balita ay tinanggap siya ng buong puso. Marisa, hindi mo na kailangan mag-alala. Ang mahalaga ay nandito ka kasama namin. Sabi ng kanyang ama habang pinapakalma siya. Magiging masaya pa rin ang buhay mo, anak. Basta't magkasama tayo, malalampasan natin ang lahat. Sa tulong at suporta ng kanyang pamilya, unti-unting bumangon si Marisa mula sa kanyang kalungkutan. Naramdaman niya ang pagmamahal at pag-aaruga ng kanyang mga magulang na nagbigay sa kanya ng lakas upang harapin ang hamon ng pagiging isang ina. Marisa, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Sabi ng kanyang ina isang gabi habang sila'y nag-uusap sa balkonahe.
Ang bata sa iyong sinapupunan ay biyaya. Gagawin natin ang lahat upang mabigyan siya ng magandang kinabukasan. Sa bawat araw na lumilipas, naging mas matatag si Marisa. Ang kanyang kalungkutan ay napalitan ng pag-asa at ang kanyang takot ay napalitan ng determinasyon. Alam niyang maraming pagsubok pa ang darating, ngunit handa siyang harapin ang lahat ng iyon kasama ang kanyang pamilya. Ang kanyang pagmamahal kay Luis ay nagdulot ng sakit, ngunit sa kabila nito, natutunan niya magpatawad at magpatuloy sa buhay. Sa pagpapatuloy ng pagtrabaho ni Marisa sa pabrika, unti-unting lumaki ang kanyang tiyan. Naging kapansin-pansin ito sa kanyang mga katrabaho. At di nagtagal, nagsimula ang mga usap-usapan. Alam ng lahat na nobya niya noon si Luis. Kahit hindi na nakapagtataka na iniisip ng iba na si Luis ang ama ng dinadala ni Marisa. Sa kasamaang palad, hindi rin maiwasan ang mga chismis. Alam mo ba, buntis na pala si Marisa. Bulong ng isang katrabaho kay Lina. Talaga? Ang alam ko iniwan siya ni Luis. Kaya pala nag-resign si Luis bigla. Sagot ni Lina na halatang may pagka-intriga. Oo nga, kawawa naman si Marisa. Iniwan na nga, buntis pa. Dagdag ng isa pang katrabaho. Habang naglalakad si Marisa sa loob ng pabrika, ramdam niya ang mga tingin ng mga tao sa kanya. Ang dating mga kaibigan at kakilala ay tila nagbago ang tingin sa kanya. Alam niyang pinag-uusapan siya, ngunit pinilit niya magpakatatag. Isang araw, habang nasa kantin si Marisa, lumapit sa kanya si Lina. Marisa, kamusta ka na? Matagal na rin kitang hindi nakakausap. Batin ni Lina, bagamat halata sa boses ang pagkaintriga. Ayos lang ako, Lina. Sagot ni Marisa, pilit nang ngumiti. Kailangan ko maging malakas para sa anak ko. Alam mo, marami nagtatanong kung nasaan na si Luis. Bakit daw siya umalis ng bigla? Tanong ni Lina na may halong pag-aalala at intriga. Umalis na siya at hindi ko rin alam kung saan siya nagpunta. Simpleng sagot ni Marisa, pilit na pinipigilan ang kanyang damdamin. Kawawa ka naman, Marisa, pero huwag ka mag-alala, nandito lang kami para sa'yo. Sabi ni Lina, bagamat hindi maikakaila ang chismis sa kanyang tono. Sa kabila ng mga chismis at usap-usapan, pinilit ni Marisa na mag-focus sa kanyang trabaho. Alam niya hindi magiging madali ang kanyang sitwasyon, ngunit hindi siya nagpapadala sa mga negatibong salita ng iba. Isang gabi, habang nag-iisa si Marisa sa kanilang maliit na inuupahang bahay, tinawagan niya ang kanyang ina upang maglabas ng kanyang saloobin. Nay, ang hirap po dito. Parang lahat ng tao ay hinuhusgahan ako. Sabi ni Marisa, hindi na napigilan ang pagluha. Anak, huwag mong hayaan na sirain ng mga chismis ang iyong lakas ng loob. Sabi ng kanyang ina sa telepono. Ang mahalaga ay ang kalusugan mo at ng iyong anak. Nandito kami para sa'yo. Sa kabila ng lahat, patuloy na bumangon si Marisa araw-araw. Pinapatatag niya ang kanyang sarili. Sa tuwing nakikita niya ang kanyang lumalaking tiyan, nagkakaroon siya ng bagong lakas at pag-asa. Alam niya ang kanyang anak ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang buhay ngayon. Habang lumilipas sa mga buwan, natutunan ni Marisa na magpatawad at magpatuloy sa kanyang buhay. Ang mga chismis at negatibong salita ng iba ay naging inspirasyon niya upang mas maging matatag. Pinili niyang ipakita sa lahat na kaya niyang harapin ang mga pagsubok kahit na mag-isa. Isang araw, habang naglalakad siya pauwi mula sa pabrika, nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam. Huminto siya sandali at hinaplos ang kanyang tiyan. Malapit ka na dumating, anak, bulong ni Marisa, namingiti sa kanyang mga labi. Handa na akong harapin ang lahat ng pagsubok para sa'yo. At sa kabila ng lahat ng hirap at pagsubok, nanatiling matatag si Marisa. Pinapalakas ng pagmamahal niya para sa kanyang anak at sa suporta ng kanyang pamilya. Bago sumapit ang kabuwanan ni Marisa, isang umaga ay pinatawag siya ng kanyang boss na si Mr. Gonzales sa opisina nito. Habang naglalakad siya papunta sa opisina ng boss, nararamdaman niya ang kaba at pangamba. Marisa, umupo ka. Sabi ni Mr. Gonzales na nakaupo sa likod ng kanyang mesa. Tumango si Marisa at naupo. Pilit na pinapalakas ang loob. Marisa, napapansin kong hirap ka na sa iyong mga gawain dahil sa iyong kalagayan. Nagsimula si Mr. Gonzales na tila nag-aalangan. At napapansin ko rin ang dami ng mga chismis at usap-usapan tungkol sa iyo. Hindi maganda ang epekto nito sa ating kumpanya. Nagulat si Marisa sa narinig.
ngunit pinilit niya maging kalmado. Sir, ginagawa ko naman po ang aking makakaya sa trabaho. Alam kong buntis ako, pero hindi ko pinapabayaan ang aking mga responsibilidad. Alam ko, Marisa, pero hindi na ito tungkol sa iyong kakayahan. Ang problema ay ang epekto ng sitwasyon mo sa buong pabrika. Ang mga trabahador ay nagiging distracted at ang productivity ay bumababa, paliwanag ni Mr. Gonzales. Hindi ko po ginusto ang mga chismis na iyon. Nagtatrabaho lang po ako na maayos. Sagot ni Marisa na nagsisimula ng maiyak. Marisa, kailangan ko nang gumawa ng desisyon para sa kapakanan ng kumpanya. Kailangan kitang tanggalin sa trabaho. Matigas ngunit malumanay na sabi ni Mr. Gonzales. Hindi ito personal, pero kailangan ko itong gawin. Parang pinagsakloban ng langit at lupa si Marisa sa narinig. Pilit niyang iniisip kung paano sasabihin ito sa kanyang pamilya, lalo na't papalapit na ang kanyang panganganak. Sir, kailangan ko po ng trabaho na ito. May anak po akong parating at kailangan ko ng pangtustos. Pakiusap ni Marisa, halos walang boses sa sobrang kaba. Pasensya na Marisa, bibigyan kita ng sapat na separation pay para makatulong sa iyo sa mga susunod na buwan. Sagot ni Mr. Gonzales habang iniaabot ang sobre na may laman na pera. Kinuha ni Marisa ang sobre, ngunit ang sakit at bigat sa kanyang puso ay hindi maalis. Salamat po, sir. Mahina niyang sabi bago tumayo at lumabas ng opisina. Habang naglalakad pa uwi, hindi mapigilan ni Marisa ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Napakaraming bagay ang pumasok sa kanyang isipan. Ang kanyang pamilya, ang kanyang anak na parating at ang kanyang kinabukasan. Nang makarating siya sa kanilang bahay, agad siyang humiga sa kama at umiyak ng umiyak. Kinabukasan, tinawagan ni Marisa ang kanyang ina upang ipaalam ang nangyari. Nay, sinisante po ako sa trabaho. Sabi ni Marisa, pilit na pinipigil ang pag-iyak. Anak, bakit? Ano nangyari? Tanong ng kanyang ina, halatang nag-aalala. Ang sabi po ni boss, dahil daw po sa aking pagbubuntis at sa mga chismis sa pabrika. Paliwanag ni Marisa, hirap na itago ang kanyang lungkot. Huwag ka mag-alala anak, nandito kami ng iyong ama para sa'yo. Magiging maayos din ang lahat. Pag-aalo ng kanyang ina. Umuwi ka na lang muna dito sa probinsya. Dito, mas madali kang makakahanap ng tulong. Nagdesisyon si Marisa na sundin ang payo ng kanyang ina. Bagamat mabigat sa kanyang kalooban ang nangyari, alam niyang kailangan niya maging matatag para sa kanyang anak. Nag-impake siya ng kanyang mga gamit at umuwi sa kanilang probinsya kung saan siya ay sinalubong ng mainit na yakap ng kanyang pamilya. Habang nandun siya, natutunan ni Marisa na muling bumangon. Sa kabila namang pagsubok na kanyang hinarap, natutunan niya magtiwala sa kanyang sarili at sa pagmamahal ng kanyang pamilya. Sa kanilang suporta, nahanap niya ang lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay at ipaglaban ang magandang kinabukasan para sa kanyang anak. Ang mga aral na natutunan niya sa mga pagsubok na ito ay nagpatibay sa kanya. Sa kabila ng lahat ng nangyari, pinilit niya maging matatag at patuloy na umasa sa magandang bukas. Sa probinsya, nagsilang si Marisa ng isang malusog na batang babae na pinangalanan niyang Maria. Dahil sa kakulangan ng pera, hindi niya nagawang manganak sa ospital. Kaya't sa tulong ng isang komadrona, ay ligtas niya na isilang si Maria sa kanilang tahanan. Isang hapon, habang nakaupo sa harap ng kanilang bahay, lumapit kay Marisa ang kanyang ina na si Aling Rosa. Hinaplos ni Aling Rosa ang noon ng kanyang apo at pagkatapos ay naupo sa tabi ni Marisa. Napakaganda ng anak mo, Marisa. Kamukhang kamukha mo. Sabi ni Aling Rosa na may halong pagmamalaki at pagmamahal sa kanyang boses. Salamat, Nay. Masaya ako at ligtas kaming dalawa. Tugon ni Marisa habang nakangiti, kahit pagod mula sa panganganak. Huwag kang mag-alala anak. Nandito lang kami ng tatay mo para tulungan ka. Alam naming mahirap ang maging ina, lalo na sa iyong sitwasyon. Sabi ni Aling Rosa habang pinagmamasdan ang apo. Habang lumilipas sa mga araw, naging abala si Marisa sa pag-aalaga kay Maria. Sa kabila ng mga pagsubok, ramdam niya ang kaligayahan at kagalakan sa tuwing makikita ang ngiti ng kanyang anak. Ang kanyang mga magulang ay laging nariyan upang suportahan siya. Isang gabi, habang nagpapahinga si Marisa sa kanilang balkonahe, lumapit ang kanyang ama na si Mang Tonyo. Marisa, alam kong mahirap ang sitwasyon mo.
Pero gusto kong ipaalam sa'yo na proud kami sa'yo ng nanay mo. Sabi ni Mang Tonyo habang naupo sa tabi ni Marisa. Salamat, Tay. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko kung wala kayo. Sagot ni Marisa na may luha sa kanyang mga mata. Hindi ka namin pababayaan, anak. Ang mahalaga ngayon ay ang kaligayahan mo at ng iyong anak. Sabi ni Mang Tonyo habang hinahaplos ng likod ni Marisa. Dahil sa hirap ng buhay sa probinsya at ang pangangailangan na maghanap ng mas magandang pagkakakitaan para sa kanyang anak, muling nagdesisyon si Marisa na lumuwas ng Maynila. Bagamat masakit sa kanyang loob ang iwanan si Maria, alam niyang ito ang pinakamabuting paraan upang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang anak. Ipinagkatiwala niya si Maria sa kanyang mga magulang na sina Aling Rosa at Mang Tonyo na nangakong aalagaan ang bata ng mabuti. Anak, mag-iingat ka lagi sa Maynila, sabi ni Aling Rosa habang yakap-yakap si Marisa bago ito umalis. Huwag mong kakalimutan na nandito lang kami para sa'yo at kay Maria. Opo, Nay. Gagawin ko po ang lahat para makapagpadala ng pera at makatulong sa inyo. Tugon ni Marisa na pinipigil ang luha. Pagdating ni Marisa sa Maynila, agad siyang naghanap ng trabaho. Sa kanyang pag-a-apply, natutunan niya magtiyaga at magsikap. Ilang linggo na rin ang lumipas bago siya nakahanap ng trabaho bilang janitress sa isang malaking kumpanya. Isang umaga, habang naglilinis ng opisina, nilapitan siya ng kanyang supervisor na si Mang Ramon. Marisa, mukhang sanay ka na sa trabaho mo ah. Sabi ni Mang Ramon habang pinagmamasdan si Marisa na naglilinis ng sahig. Salamat po Mang Ramon, sanay na po kasi ako sa ganitong trabaho. Sagot ni Marisa na may ngiti sa labi. Mabuti naman, ang importante masipag ka at maaasahan. Tuloy-tuloy lang ang trabaho ha? Sabi ni Mang Ramon bago umalis. Habang nagtatrabaho si Marisa, naisip niya ang kanyang anak na si Maria. Ang bawat pagod at hirap na kanyang nararanasan ay nagiging magaan kapag naiisip niya ang ngiti ng kanyang anak. Sa bawat araw na lumilipas, nagiging mas determinado si Marisa na magtrabaho ng mabuti. Naging kaibigan niya ang ilang kasamahan sa trabaho, ngunit palagi nananatili sa isip niya ang kanyang anak. Isang gabi, habang nagpapahinga sa kanyang inuupahang maliit na kwarto, tinawagan ni Marisa ang kanyang ina upang kamustahin si Maria. Nay, kamusta na po si Maria? Tanong ni Marisa na may halong pananabik sa kanyang boses. Ayos lang siya anak, malusog at pasigla, palagi kang hinahanap, sagot ni Aling Rosa. Sabihin niyo po sa kanya, Nay, na mahal ko siya at mag-iingat kayo dyan, sabi ni Marisa, pilit na pinipigil ang pag-iyak. Huwag kang mag-alala anak, ginagawa namin ang lahat para mapalaki si Maria na maayos. Mag-iingat ka riyan sa Maynila, sabi ni Aling Rosa bago ibaba ang telepono. Sa kabila ng hirap ng buhay sa Maynila, nanatili ang determinasyon ni Marisa na magpatuloy. Alam niya ang kanyang sakripisyo ay para sa kinabukasan ng kanyang anak. Ang bawat araw na siya nagtatrabaho bilang janitress ay nagiging bahagi ng kanyang kwento ng pagsusumikap at pag-asa. Habang lumilipas sa mga buwan, nagiging mas magaan ang trabaho ni Marisa. Nakakatanggap na siya ng regular na sahod at nakakapagpadala ng pera sa probinsya para sa kanyang pamilya. Naging mas matatag siya, hindi lamang bilang isang ina, kundi bilang isang individual na handang harapin ang anumang hamon ng buhay. Sa tuwing nagkakaroon siya ng pagkakataon, umabalik siya sa probinsya upang makasama si Maria. Ang bawat pag-uwi ay puno ng saya at pagmamahal na nagbibigay sa kanya ng bagong lakas upang ipagpatuloy ang kanyang laban sa Maynila. Maria, nandito na si Mama, sabi ni Marisa habang niyakap ang kanyang anak. Mama, miss na miss kita, sagot ni Maria na mangiti sa kanyang mga labi. Ang mga sandaling ito ang nagbibigay kay Marisa ng inspirasyon at lakas. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, alam niya ang kanyang pagmamahal at sakripisyo ay nagbubunga ng maganda para sa kanyang anak. Habang patuloy na nagtatrabaho si Marisa bilang janitress sa kumpanya, hindi niya napansin na may isang lalaking matagal na nakamasid sa kanya. Si Roberto, ang security guard ng kanilang kumpanya, ay laging nagpapakita ng interes kay Marisa. Tuwing umaga, siya ang bumabati kay Marisa ng magandang umaga at madalas din niya inaalok si Marisa ng kape kapag break time. Isang araw, nilapitan ni Roberto si Marisa habang siya ay naglilinis sa lobby. Marisa,
May plano ka ba mamaya pagkatapos ng trabaho? Baka gusto mong magkape tayo. Alok ni Roberto na may kasamang ngiti. Ngunit agad na umiwas si Marisa at sinabing, "Salamat Roberto, pero may kailangan pa akong gawin pagkatapos ng trabaho." Hindi nagpaawat si Roberto. "Sige Marisa, alam kong abala ka, pero sana mabigyan mo ko ng pagkakataon na makilala pa kita ng mas mabuti." Sa mga sumunod na araw, patuloy ang panliligaw ni Roberto. Nagtataka si Marisa kung bakit tila hindi nagpatinag ang lalaki sa kabila ng kanyang pag-iwas. Isang araw, nagdesisyon siyang kausapin ng masinsinan si Roberto. "Roberto, maaari ba kita makausap?" Tanong ni Marisa habang nakatingin kay Roberto. "Siyempre Marisa, anong problema?" Tanong ni Roberto na may halong pag-aalala. "Roberto, gusto ko maging tapat sa'yo. May anak na ako. Nasa probinsya siya at iniwan ko siya doon para maghanap buhay dito sa Maynila." Paliwanag ni Marisa na halatang nahihirapan. "Alam ko Marisa," sagot ni Roberto na ikinagulat ni Marisa. "Narinig ko ang mga kwento mo sa iba nating kasamahan, pero hindi iyon dahilan para tumigil ako sa panliligaw sa'yo. Gusto kitang makilala at mahalin kasama ang anak mo." "Roberto, natatakot ako. Nasaktan na ako noon at hindi ko alam kung kaya ko masaktan ulit." Sagot ni Marisa na may lungkot sa mata. Lumapit si Roberto at hinawakan ang kamay ni Marisa. "Marisa, naiintindihan ko ang takot mo, pero nandito ako para ipakita sa'yo na hindi lahat ng lalaki ay iiwan ka. Handa akong tanggapin at mahalin ka, pati ang anak mo." Bagamat may halong pagdududa, nakikita ni Marisa ang sinseridad sa mga mata ni Roberto. Sa mga sumunod na linggo, patuloy ang panliligaw ni Roberto. Ipinapakita niya ang kanyang malasakit at pagmamahal sa pamamagitan ng mga simpleng bagay tulad ng pag-aalok ng tulong sa trabaho at pagdadala ng paboritong pagkain ni Marisa. "Marisa, para sa'yo," sabi ni Roberto isang araw habang inaabot ang isang maliit na kahon ng paboritong kakanin ni Marisa. "Salamat Roberto, hindi mo na kailangan pang gawin ito," sagot ni Marisa na bahagyang natatawa. "Marisa, gusto kong ipakita sa'yo na seryoso ako. Sana bigyan mo ko ng pagkakataon," sagot ni Roberto na may ngiti. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting bumukas ang puso ni Marisa kay Roberto. Nagsimula siyang makita ang kabutihan at sinseridad ng lalaki. Natutunan niya muling magtiwala at magmahal. Ang kanilang relasyon ay hindi naging madali, ngunit sa tulong ng pagmamahal at pagtanggap ni Roberto, nahanap ni Marisa ang lakas na harapin ang kanyang mga takot at pagdududa. Isang gabi, habang naglalakad sila pa uwi mula sa trabaho, biglang huminto si Roberto at humarap kay Marisa. "Marisa, mahal kita. Handa akong mahalin ka at ang anak mo. Sana bigyan mo ko ng pagkakataon na patunayan ito sa'yo," sabi ni Roberto na puno ng emosyon. Napaiyak si Marisa sa narinig. "Roberto, salamat sa lahat ng ginagawa mo. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan." "Huwag kang mag-alala Marisa. Ang mahalaga ay magkasama tayo sa pagharap sa mga hamon ng buhay," sabi ni Roberto habang niyayakap si Marisa. Sa kabila ng kanilang mga pinagdaanan, natutunan ni Marisa na muling magtiwala at magmahal. Si Roberto ay naging bahagi ng kanyang buhay at ng buhay ng kanyang anak. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang kanilang pagmamahalan na puno ng pag-asa at pananampalataya sa magandang kinabukasan. Habang patuloy ang panliligaw ni Roberto, napansin ni Marisa na higit pa sa karaniwang pagsuyo ang ipinapakita ng lalaki. Isang gabi, habang magkasama silang naglalakad pa uwi mula sa trabaho, biglang huminto si Roberto at seryosong tumingin kay Marisa. "Marisa, may gusto akong sabihin sa'yo," sabi ni Roberto na tila nag-iisip. "Ano iyon Roberto?" tanong ni Marisa, may halong kaba at pag-asa. "Bago tayo magkaroon ng relasyon, gusto ko sanang makilala ang mga magulang mo at ang anak mo. Gusto kong ipakita sa kanila na seryoso ako sa'yo at handa akong mahalin kayo ng buong puso," sabi ni Roberto na puno ng sinseridad. Napaluha si Marisa sa narinig. Hindi niya akalaing may isang taong handang gawin ito para sa kanya at sa kanyang pamilya. "Roberto, salamat. Hindi mo alam kung gaano ito kahalaga sa akin."
Sabi ni Marisa habang pinipigil ang pagluha. Marisa, mahalaga kayo sa akin. Gusto kong ipakita sa iyo na handa akong tanggapin at mahalin, hindi lang ikaw kundi pati ang pamilya mo. Sabi ni Roberto habang hinahawakan ang kamay ni Marisa. Nagplano si Marisa at Roberto na makipag-usap sa mga magulang ni Marisa sa pamamagitan ng telepono. Isang gabi, habang nakaupo si Marisa sa kanyang maliit na inuupahang kwarto, tinawagan niya ang kanyang mga magulang. Nay, Tay, may ipapakilala po ako sa inyo. Sabi ni Marisa na may halong kaba at kasiyahan. Sino anak? Tanong ni Aling Rosa na halatang nagtataka. Si Roberto po, ang security guard dito sa kumpanya. Gusto niya po kayo makilala at makausap. Sabi ni Marisa habang tinitingnan si Roberto na nakaupo sa kanyang tabi. Magandang gabi po, Aling Rosa, Mang Tonyo. Ako po si Roberto. Bati ni Roberto sa telepono. Gusto ko pong ipakita sa inyo na seryoso ako sa anak ninyo. Mahal ko po siya at handa akong mahalin pati ang apo ninyo. Magandang gabi rin sa iyo, Roberto. Sagot ni Mang Tonyo. Ano ba ang balak mo sa anak namin? Gusto ko po sanang makilala kayong lahat ng mas personal. Gusto ko pong magpakita ng respeto at pagmamahal sa inyo. Handa po ako magpunta dyan sa probinsya para makilala kayo. Sabi ni Roberto na may halong kaba. Nagkaroon ng masinsinang pag-uusap ang lahat sa telepono. Unti-unti, naramdaman ni Aling Rosa at Mang Tonyo ang sinseridad ni Roberto. Mula sa kanilang mga pag-uusap, nakita nila ang tunay na pagmamahal at pagnanais ni Roberto na maging bahagi ng buhay ni Marisa at Maria. Marisa, mukhang mabait at matino itong si Roberto. Sabi ni Aling Rosa matapos ang kanilang pag-uusap. Sana'y magkatotoo ang kanyang mga sinasabi. Opo, Nay. Ramdam ko pong tapat si Roberto. Tugon ni Marisa na may ngiti sa kanyang mga labi. Kalaunan, nagplano si Roberto na bumisita sa probinsya upang personal na makilala ang mga magulang ni Marisa at ang anak nitong si Maria. Nang dumating ang araw ng kanyang pagbisita, dinala niya ang ilang pasalubong at mga laruan para kay Maria. Mainit siyang sinalubong ni Aling Rosa at Mang Tonyo. Roberto, salamat sa pagpunta mo rito. Bati ni Aling Rosa habang niyayakap si Marisa. Walang anuman po, Aling Rosa. Malaking karangalan po ang makilala kayo. Sabi ni Roberto na may dalang ngiti. Nagpakita ng maganda at magalang na pakikitungo si Roberto sa pamilya ni Marisa. Pinilit niyang makuha ang loob ni Maria at hindi nagtagal, naging malapit na rin sila sa isa't isa. Tito Roberto, salamat po sa laruan. Sabi ni Maria habang pinapakita ang bagong manika na bigay ni Roberto. Masaya akong napasaya kita, Maria. Mahal na mahal kita at ang mama mo. Sabi ni Roberto habang niyayakap si Maria. Habang tumatagal, bumuti rin ang loob ng mga magulang ni Marisa kay Roberto. Nakita nila ang dedikasyon at pagmamahal nito sa kanilang anak at apo. Nang bumalik si Roberto at Marisa sa Maynila, nagkaroon ng bagong pag-asa si Marisa sa kanilang relasyon. Roberto, salamat sa lahat ng ginagawa mo para sa amin. Sabi ni Marisa isang gabi habang magkasama silang naglalakad. Marisa, mahal na mahal kita. Gagawin ko ang lahat para sa inyo ni Maria. Tugon ni Roberto habang hinahawakan ang kamay ni Marisa. Sa wakas, natutunan ni Marisa na muling magtiwala at magmahal. Si Roberto ang naging sagot sa kanyang mga panalangin, isang taong handang ipakita at ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga. Sa patuloy na pagtatrabaho ni Marisa sa kumpanya, unti-unting lumalalim ang relasyon nila ni Roberto. Naging bukas na ang kanilang relasyon sa kanilang mga katrabaho at madalas silang inaasar ng pabiro ng mga ito. Uy Marisa, kailan ang kasal? Biro ni Lina habang tumatawa. Hindi pa nga alam ni Roberto eh. Sagot ni Marisa na may halong biro habang pinipigilan ng pagngiti. Isang araw, habang abala si Marisa sa paglilinis ng isang opisina, napansin niya may dalawang tao sa isang sulok na tila nag-uusap ng masinsinan. Nang lumapit siya upang ayusin ang mga mesa, laking gulat niya na makita ang kanilang CEO, si Mr. Hernandez, nakahalikan ng isang batang intern na si Jenny. Natigilan si Marisa sa kanyang nakita. Alam niya may asawa na si Mr. Hernandez at hindi ito tama. Agad siya nagdesisyon na umalis na lamang at huwag na sanang mag-usisa. Ngunit sa kanyang pagmamadali,
Nakagawa siya ng ingay na narinig ni Mr. Hernandez. "Marisa, sandali!" Tawag ni Mr. Hernandez habang nag-aalala sa kanyang tinig. Agad niyang hinabol si Marisa at hinawakan ang kanyang braso. "Mr. Hernandez, pasensya na po. Hindi ko sinasadyang makita kayo," sabi ni Marisa na nag-aalangan habang iniwasan ang tingin ni Mr. Hernandez. "Marisa, pakiusap. Huwag kang magsasabi kanino man tungkol dito," sabi ni Mr. Hernandez halatang nag-aalala. "May pamilya ako. Huwag mo silang idamay sa pagkakamaling ito." Tahimik lamang na tumango si Marisa. Hindi alam kung ano ang dapat gawin. Matapos ang pag-uusap na iyon, agad siya lumayo at bumalik sa kanyang trabaho. Ngunit hindi siya mapakali. Ang mga nangyari ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Pag-uwi niya ng gabing iyon, hindi mawala sa isip ni Marisa ang nakita niya. Nakaupo siya sa kanyang maliit na kwarto, nag-iisip kung ano ang dapat gawin. Alam niyang mali ang ginawa ni Mr. Hernandez. Ngunit natatakot din siya magsumbong. Ang pamilya ni Mr. Hernandez ay maaaring masaktan at magkaroon ng malaking iskandalo. "Anong gagawin ko?" bulong ni Marisa sa sarili habang nakatingin sa labas ng bintana. "Paano kung malaman ito ng kanyang asawa? Paano kung masira ang pamilya nila dahil sa akin?" Habang iniisip ni Marisa ang mga posibleng mangyayari, naalala niya ang kanyang sariling anak na si Maria. Ayaw niyang lumaki ang kanyang anak sa isang mundong puno ng kasinungalingan at pagtataksil. Ngunit sa kabila nito, naiintindihan din niya ang bigat ng magiging desisyon niya. Kinabukasan, habang nag-aayos ng mga gamit sa opisina, kinausap siya ni Roberto. "Marisa, parang ang lalim ng iniisip mo. May problema ba?" Tanong ni Roberto habang tinitingnan ang kanyang kasintahan na halatang nag-aalala. "Roberto, may nakita akong hindi ko inaasahan." Sagot ni Marisa na may halong takot at pag-aalinlangan. "Ano iyon, Marisa?" Tanong ni Roberto, bakas ng pag-aalala sa kanyang muka. "Si Mr. Hernandez. Nakita ko siyang kahalikan si Jenny, yung intern." Pag-amin ni Marisa habang pilit na pinipigilan ng pagluha. Nagulat si Roberto sa narinig. "Marisa, alam ko mahirap ito, pero kailangan mo magdesisyon ng maayos. Mahirap man, pero kailangan mong gawin kung ano ang tama." Habang iniisip ni Marisa ang mga salitang sinabi ni Roberto, napagtanto niya hindi niya kayang itago ang katotohanan. Alam niya may mga tao at pamilyang maaapektuhan. Ngunit higit sa lahat, mahalaga ang katotohanan at katarungan. Buong gabi siya nag-isip. Sa huli, napagdesisyonan niyang sundin ang kanyang konsensya. Kailangan ipaalam ang katotohanan, kahit gaano pa ito kasakit at kahirap. "Gagawin ko ang tama," bulong ni Marisa sa sarili. "Kahit mahirap, kailangan ko magsalita." Sa kanyang desisyon, alam niyang hindi magiging madali ang mga susunod na mga araw. Ngunit handa siyang harapin ang lahat ng pagsubok alang-alang sa katotohanan at katarungan. Sa harap ng matinding pagsubok na ito, naging matatag si Marisa at Roberto sa kanilang desisyon na hanapin ang katotohanan at ipaglaban ang tama. Alam nilang kailangan nila ng ebidensya upang mapanindigan ang kanilang mga sinabi. Dahil sa pagiging security guard ni Roberto, nagkaroon sila ng pagkakataon na makakuha ng mga CCTV footage sa kumpanya. Habang abala si Roberto sa pagkolekta ng mga ebidensya, pinatawag silang lahat ng CEO na si Mr. Hernandez para sa isang mahalagang anunsyo. Nagtipon-tipon ang lahat sa malaking meeting room at doon ibinalita ni Mr. Hernandez na buntis ng kanyang asawa. Sa kanyang kagustuhang magbigay ng reward, niisipan niya ibigay ang wedding dress na sinuot ng kanyang asawa noong sila'y ikinasal. Ang damit na iyon ay dinisenyo ng isang kilalang designer na puno ng maliliit na diamante at iba't ibang palumuti na alam ng lahat na napakamahal. "Ang wedding dress na ito ay simbolo ng aming pagmamahalan," sabi ni Mr. Hernandez habang ipinapakita ang damit, "at nais kong ibigay ito bilang reward sa isang espesyal na tao at napili namin si Marisa." Nagpalakpakan ng lahat, ngunit sa isip ni Marisa, alam niyang ginagawa ito ng kanyang boss upang bilhin ang kanyang katahimikan. Habang papalapit siya sa harap, naalala niya pag-iwan sa kanya noon ni Luis. Ayaw niya mayroong kagaya niya na masaktan dahil sa pag-ibig. Pagdating sa harap, tumingin si Marisa kay Mr. Hernandez at sa lahat ng mga katrabaho. "Pasensya na po, pero hindi ko pa matatanggap ang wedding dress na ito," sabi ni Marisa na may lakas ng loob.
May nais po akong sabihin. Natahimik ang lahat. Nakita ko po si Mr. Hernandez na may relasyon kay Jenny, ang ating intern. Mayroon po akong ebidensya na magpapatunay nito. Nagkagulo ang lahat sa sinabi ni Marisa. Tumayo ang asawa ni Mr. Hernandez at mabilis na lumapit sa kanyang asawa na may halong galit at pagtataka. Anong sinasabi niya? Tanong ng asawa ni Mr. Hernandez. May mga video po kami nakuha na nagpapakita ng relasyon niyo ni Jenny. Sabi ni Marisa, pilit na pinapanatiling kalmado ang boses. Handa po akong ipakita ito sa lahat. Agad na pinatawag ang HR at nagkaroon ng isang masinsinang pag-uusap sa kanilang opisina. Naroon si Mr. Hernandez, ang kanyang asawa, si Jenny, si Marisa at si Roberto. Isa-isang pinakita ni Marisa ang mga video na nakuha nila. Makikita sa mga video ang matagal na pagtataksil ni Mr. Hernandez kasama si Jenny. Habang pinapanood ang mga ebidensya, napaluha ang asawa ni Mr. Hernandez. Hindi ko akalaing magagawa mo ito sa akin, sabi niya na may pagtangis habang sinampal ang kanyang asawa at si Jenny. Matapos sa lahat ng kaguluhan, napagdesisyon na ng asawa ni Mr. Hernandez na makipaghiwalay. Napalitan din si Mr. Hernandez bilang CEO ng kumpanya at nasisante si Jenny bilang intern. Si Marisa naman ay pinarangalan dahil sa kanyang katapatan at tapang na magsalita ng katotohanan. Sa kabila ng lahat ng nangyari, napanatili ni Marisa ang kanyang integridad at ipinakita niya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng paninindigan para sa tama. Naging inspirasyon siya sa lahat ng kanyang mga katrabaho na nagpapatunay na sa kabila ng mga pagsubok at panganib, ang katotohanan at katarungan ay palaging nagwawagi. Dahil sa pangyayaring ito, lalong naging matatag ang relasyon ni Roberto at Marisa. At dahil sa kabutihang taglay ni Roberto, hindi nagtagal ay natanggap na siya ng buo na pamilya ni Marisa. Itinuturing na rin siyang tunay na ama ni Maria. Habang nagkakasiyahan, napansin ni Marisa kung gaano kasaya ang kanyang pamilya. Si Maria ay naglalaro kasama ang kanyang lola habang si Roberto naman ay nakikipagkwentuhan kay Mang Tonyo. Ramdam ni Marisa ang pagmamahal at pagtanggap ng kanyang pamilya kay Roberto. Habang nagmamasid sa kanilang kasiyahan, naisip ni Marisa ang pangyayari sa kumpanya. Habang tumatakbo ang gabi, napuno ng tawanan at kwentuhan ng kanilang bahay. Kahit simple lang ang kanilang buhay, ramdam ang tunay na kasiyahan at pagmamahal. Sa bawat ngiti at halakhak, naramdaman ni Marisa na tama ang kanyang mga desisyon. Alam niyang marami pa silang haharaping pagsubok. Ngunit sa piling ni Roberto at ng kanyang pamilya, handa siyang harapin ang lahat ng iyon.